agad sa akin ang napakabango niyang hininga. Napapikit na lamang ako nang unti-unting lumalapad sa labi ko ang labi niya. Ilang segundo lamang iyon, ngunit para sa akin ilang minuto na dahil na maghiwalay ang aming mga labi. Ramdam ko pa rin na parang nakalapad pa rin ito sa labi ko. Rinig na rinig ko ang hiyaw ni Katie habang si Chang naman ay pumapalakpak. Mabuhay ang bagong kasal! Tuwang-tuwa na sigaw ni Chang. Mabuhay! Segunda naman ni Katie. Nakangiti lamang ang mommy ni Mr. David habang si Irish naman ay hindi maipinta ang mukha. Halos hindi mapigtas ang ngiti sa mga labi ni Chang, as if naman na totoong masaya siyang ikinasal ako. Nandahil lang naman sa pera kaya siya masaya. Best wishes to both of you. Ang laki ng ngiti ni Miss David nang batiin niya kami ng anak niya. Mabuti na lang talaga hindi tulad sa mga napapanood ko sa palabas na karamihan ay kontrabida ang mga magulang, lalo pa at mayaman sila. Best wishes, Beshi. Lumapit naman sa akin si Katie at niyakap ako ng mahigpit. Finally, Mrs. David ka na ngayon. I'm so happy for you, Beshi. Bigla na lamang inilapit ni Katie sa akin ang tenga at ang kanyang muka at biglang bumulong. Ihanda ang cafe mamaya, baka mamaga. Kaagad kong hinampas si Katie kaya naman napatingin silang lahat sa akin. Isipin pa lang nila, Amazona ako. Pasensya na, ganito lang talaga po kami mag-asara ni Katie. Kaagad na paliwanag ko sa kanila. Napangiti na lamang si Mrs. David at ang asawa ko naman ay hindi naalis ang paningin sa akin. Para bang mawawala ko sa tabi niya. Kanina pa kasi niya ako pinagmamastan. Nagpaalam na lang muna ako sa kanila na magbabanyo. Sa totoo lang kanina ko pa gustong magbanyo dahil para akong maiihi sa kaba habang kaharap namin kanina ang George. Buti nga't hindi ako naihi ng tuluyan. Nakahinga naman ako ng maluwag ng pagkatapos kong magbanyo. Simpleng gown lang itong suot ko ngunit kahit pa napakasimple lang nito ay napakaganda ko pa rin pala at bagay naman sa akin. Madalian kasi ang paghahanap namin ng gown kanina kaya hindi na ako nakapagpili pa ng iba. Kalalabas ko lang ng banyo nang may kaluskos akong narinig. Nagmadali tuloy ako maglakad para makarating kaagad sa kinaroroonan ng asawa ko. Ngunit hindi pa ako nakakarating sa paroroonan ko nang marinig ko ang boses ng tiyahin ko. Bianca! Napalingon kaagad ako. Chang! Sinadya ko talagang sundan ka. Bakit to, Chang? Kailangan ko kasi ng pera. Baka pwede mo akong hiraman sa asawa mo. Nalaglag ang pangako dahil sa favor na hinihingi ng tiyahin ko. Sinasabi ko na nga ba, gagawin lamang niya akong collateral. Chang, hindi ko po maibibigay ang hinihingi ninyo. Pasensya na po. Ano ka ba naman, Bianca? Hindi ka ba naawa sa akin? Alam mo bang ilang linggo akong hindi nakauwi ng bahay dahil kinulong ako ng pinagkakautangan ko? Ano na ako ngayon? Baka ikulong nila ulit ako kapag hindi ako nakapagbayad. Nangangamot sa ulo na sabi nito, Chang naman, magkano ho ba yung utang ninyo? Maging ako ay napapakamot na rin. 500. 500 lang naman po pala eh. 500,000. Para akong nabagsakan ng malaking bato nang marinig iyon mula kay Chang. Akalain mo yun, nagkaroon siya ng utang ng ganoong kalaki? Saan nyo naman po ginamit ang pera na iyan, Chang? Bakit man dami mong tanong? Simple lang naman pinagagawa ko. Marami namang perang asawa mo. Bariya lang naman sa kanya 500,000. Chang, kahit na bariya lang sa kanya iyon, hindi ko pa rin ho kayo mapagbibigyan. Hindi ko ho kayang bayaran ng 500,000 na pinapautang niyo sa akin kay Mr. David. Ito dapat yung pinakamasayang araw sa buhay ko eh. Ngunit kabaligtaran na nangyari. Sa halip na masaya ako ngayon, napalitan na lamang ng stress dahil sa tiyahin kong hindi ko alam kung saan ginagamit ang napakalaking pera na mga inuutang niya. Wala ka naman palang salbi na pamangkin. Dapat sa'yo sinasampal. Napapikit na lamang ako nang makitang itinaas ni Chang sa ere ang kanyang palad. Alam kong sasampalin niya ako kaya inihanda ko na ang sarili ko. Ilang segundo kong hinintay ang paglapat ng palad ni Chang sa aking pisngi ngunit hindi yun nangyari. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Halos hindi ako makapaniwalang makitang nasa harapan ko na ngayon ang aking asawa. Hawak niya ang kamay ni Chang. Mr. David, sambit ni Chang. Nakita kong may kinuhang papel sa Mr. David sa hawak niyang attache case. Kaagad niya itong pinirmahan. Is this enough for you to stop messing with my wife? Nanlaki ang mga mata ko nang makitang 1,000,000 na nakasulat roon. Ganon din ang tiyahin ko. Nanlaki ang kanyang mga mata sa laki ng halaga ng cheque na nasa harapan niya.
Don't ever hurt my wife again. Mariin na paalala ni Mr. David sa tiyahin kong hanggang ngayon nanlalaki pa rin ang mga mata. Baka makalimutan kong tiyahin kayo ng asawa ko. Napanganga na lamang ako. Bakit ganyan na lang kung makapagsalita si Mr. David sa tiyang ko? Hindi naman ako tuluyang nasaktan. Alam niya kayang hindi maayos ang trato ni Chang sa akin? Humihingi ako ng pasensya sa ginawa ni Chang. Hindi mo naman kasi siya kailangan bigyan ng ganong kalaking halaga na pera. Hayaan mo kapag nagkapera ako, unti-untiin ko na lang nabayaran ng 1,000,000. Kahit na imposibleng mabubuo ko yun sa ilang taon. Nabigla na lamang ako nang hawakan niya ang kamay ko. Pinasil niya rin ito ngunit sapat lang para maramdaman kong hinawakan niya ito. Seryoso ang mukha nito na nakatingin sa akin. You're my wife now. He was staring into my eyes. Pera ko, pera mo na rin, Bianca. Hindi mo kailangan bayaran ang pera ibinigay ko sa tiyang mo. Napatitig lamang ako sa kanyang mukha. Bakit ba sobrang bait niya? Hindi ako makapaniwalang binigyan ako ni Lord ng ganito kabait na asawa. Sa kabila ng lahat na sakit na naramdaman ko, sa uling lalaki minahal ko. Heto ako at pinahalagahan at ginagawang prinsesa ng isang lalaking kailan ko palang naman nakilala. Wala na akong hihilingin pa kay Harold. Napakabait niya at ideal man siya na lahat ng kababaihan. Kung hindi ko lang siya asawa, ngayon, baka isa rin ako sa mga babaeng mangangarap na magkaroon ng isang Harold David. His body is perfect, and his eyes seem to be asking you to kiss him. Hindi ako makapaniwalang may mga mababait at gwapong mayayaman pa pala ngayon sa panahong ito. Akala ko kasi kapag mayaman, mayabang, masungit at higit sa lahat magaspang ang pag-uugali. Pero nagbago ang pananaw ko simula nang makilala ang isang Harold David na nasobrahan naman sa kabaitan. Bonus pa ang kagwapuhan nito. Stop staring at me like that, baby. Hinawakan ni Mr. David ang magkabilaan kong mga balikat. Sunod-sunod ako napalunok nang bumaba ang paningin ko sa nangaakit nitong labi. Baka makalimutan kong wala pa tayo sa bahay. Dagdag na bulong nito sabay pisil ng bewang ko. Kagad ako natauhan kaya kumurap-kurap ang aking mga mata. Ang hirap palang maging asawa ng isang Harold David. Kahit sa bewang pa lang siya nakahawak sa'yo parang gusto mo na kaagad bumigay. Sa mga titig pa lang at sa lambing ng boss dito ay tila ba nawawala ka na sa sarili mo. Mr. David, baka inihintay na tayo. Natigilan ako sa pagsasalita nang takpan niya ang labi ko gamit ang kanyang daliri. Natulala na lamang ako. Don't call me that anymore. Ano pala dapat ko itawag sa'yo? Call me anything as long as it's not my last name. I prefer love, sweetheart, hobby or honey. Pilyong bulong nito. Harold? Bianca? Nandito lang pala kayo, kanina ka pa namin hinahanap. Kaagad kong itinulak ang aking asawa palayo sa akin. Nasilayan ko si Irish at si Mrs. David. Sumunod naman sila Katie at kasama nito ang dalawang kaibigan ng asawa ko. Alam kong hindi nakaligtas kay Mrs. David ang pagtulak ko sa anak niya dahil nagpalipat-lipat ito ng tingin sa aming dalawa ni Harold. Hindi ko alam kung bakit hinahanap ng mga mata ko ang tiyahin ko. Siguro may umalis na ito dahil nakakuha na ng malaking halagang pera. Yun lang naman talagang habol ng tiyahin ko. Bakit pa ako magtataka? Kayo po pala, ma'am. Napayuko ako para bumati. Ano ka ba? Hanggang ngayon, ma'am pa rin ang tawag mo sa akin. Kasal na kayo ng anak ko. Mommy na lang. Mommy na lang itawag mo sa akin. Mas gusto ko yun. Mommy. Nakakailang man, ngunit wala na akong magagawa. Nasaan nga pala ang tiyang mo? Bigla na lang din siyang nawala kanina. Akala ko may sunundan ka niya. Nagkatingin na naman kaming dalawa ni Harold. Hindi ko alam kung sasabihin ba nito kay Miss David na binigyan niya ito ng pera. Bianca? Untag ng ginang sa akin. Napatingin naman ako kay Katie na ngayon ay sumasanyas na rin. Baka po umuwi na sa tiyan. Yun na lamang ang naisagot ko. Ganoon ba? Hindi ba lang siya naghintay pa ng konti para makasama siya sa mansyon? Pagkatapos ng pag-uusap namin ay dumiretso na rin kami sa mansyon, sa bahay ng magulang ni Harold. Wala man reception ng kasal namin dahil biglaan at hindi talaga nakapaghanda ay ginanap na lamang ang celebration sa mansyon. Kung sino ang saksi sa kasal namin ay sila lang din ang kasalo namin sa long table. I promise you, I will give you a second lavish wedding and celebration, Bianca.
Hinawakan ulit ni Harold ang kamay ko habang nasa long table kami, kaharap ang mommy at kapatid niya at ang iilan pa na saksi sa kasal namin. Pinisir niya ang palad ko. Hindi na mahalaga kung bongga man o hindi. Ayos naman ako sa kasal na simple lang at simpleng celebration. Hindi mo na ako kailangan pakasalan pa ulit para sa bonggang kasal na sinasabi mo. Nakangiting sagot ko sa kanya. Yung tanging kabilang dalawa ang nakakarinig. Hindi na rin naman na siya umimik pa. Congratulations sa bagong kasal. Let's give them a toast. Itinaas na Miss David ang kanyang wine glass. Sumunod naman si Harold at ang kanyang dalawang kaibigan. Hindi rin naman nagpahuli si Katie. Tinaas niya rin ang kanyang baso. Sumunod naman sa Irish at maging ako. Kahit kami lang ay sobrang saya pa rin namin. Pagkatapos namin kumain ay nag-usap-usap naman si Harold at mga kaibigan niya. Akala ko ngay uuwi na kami. Ano ka ba naman, Bianca? Huwag mo sabihin excited ka sa honeymoon. Iniling-iling ko na lamang ang aking ulo dahil sa kakaibang naisip ko. Nasa honeymoon na kaagad ang isip ko. Ano ka ba naman, Bianca? Sabay ko sa akin sarili. Habang nag-uusap sila Harold at mga kaibigan niya ay dinala ko na lang muna si Katie sa balcony. Nandito kami ngayon ni Katie sa malawak na balcony ng mansyon. Ngayon lang din ako nakapunta dito. Dinala ko lang si Katie dito dahil alam kong fresh ang hangin. May mga puno naman kami natatanaw sa labas ng bakura ng mansyon, kaya talagang fresh ang ihip ng hangin. Grabing lawak naman ang bahay ng magulang ni Mr. David. Siguro, malaki din ang bahay ng asawa mo, no, Beshi? Manghang komento ni Katie. Pagkatapos ko siyang dalhin dito sa balcony. Malaki din naman. Swerte mo talaga, Beshi. Ako kaya, kailan mo ka bibingwit ng mayaman? Nakatingala sa kawalan na tanong ni Katie. Huwag mong hintayin. Kusa lang yung darating. Paano kung hindi dumating? Magiging matandang dalaga na lang ba ako? Meron yan, syempre. May nilaan para sa'yo. Ay, sana nga. Oo nga pala. Huwag mong kalimutan yung gift ko sa'yo kanina. Sinadya ko pa talagang bilhin yun sa UK. Kung alam mo lang. UK? Okay. Humagikik ng tawa si Katie. Nahampas ko patuloy ang balikat nito. Kala ko naman pumunta ka na ng UK. Paano ko pupunta doon wala nga akong trabaho. Wala akong pera. Nakalimutan mo yata 2 linggo akong walang pasok. Oo nga pala. Yung pakausap mo sa akin, gagawin ko yun ng paraan. Kakausapin ko si Mr. David. Mr. David? Hindi ba't asawa mo na siya? Hindi na lang kayo live-in ngayon, no? Pag-aari mo na siya. Kaya kung ako sa'yo, mag-iisip na ako na itatawag sa kanya. Ano naman itatawag ko sa kanya? Nakalimutan mo na ba? Sa pilitan nga lang yung kasal na nangyari dahil kay Chang. Tingnan mo nga, wala nga reception yung kasal namin. Parang normal lang. Hayaan mo na, basta kasal kayong dalawa. Malay mo't pakakasalan ka ulit ni Mr. David sa simbahan. Wala mo rin siguro mangyari iyon. Basta, may kutob ako na mangyayari iyon. Bahala ka na nga sa mga kutob mo. May alam na nga pala ako itatawag mo sa kanya. Ano naman yun? Sweetheart? Ano? Sobrang sweet naman yata noon. Ano palang gusto mo? Gusto mo yung maalat, maasim? Basta, tatawagin ko na lang siya sa pangalan niya. Wala ka talagang sweet sa katawan. Kaya tuloy sa Edward naghanap ng Hindi natapos ang pagsasalita ni Katie nang samaan ko kaagad siya ng tingin. Huwag mo nang babanggitin pa ulit ang pangalan niyan, Katie. Naiinis lang ako. Sorry, Beshi. Nakangiwing hingi nito ng pasensya. Patagal ko nang kinalimutan sa Edward. Kahit kailan hindi na siya sumasagi sa isip ko. Dapat lang sa mga katulad niya, makarma, dahil sa panluloko niya. Hindi nga ako makapaniwalang magagawa ni Edward sa akin yun samantalang napakalambing naman niya sa akin. Edward? Sabay kaming napalingon ni Katie sa pinanggalingan ng boses. Mula sa entrance ng balcony ay tuluyang pumasok ang asawa ko. Seryoso ang mukha nito habang palipat-lipat ang paningin sa aming dalawa ni Katie. Mr. Natigilan ako dahil hindi ko alam kung ano na ba ang itatawag ko sa asawa kong bigla na lamang sumulpot sa aming likuran ni Katie. Ayoko naman maging makulit na kahit sinabihan niya na akong huwag siyang tawagin Mr. David ay patuloy pa rin ako. Who's Edward? Kunot ang noong tanong ni Harold. Humakbang ito palapit sa amin ni Katie. Nagkatingin na naman kaming dalawa ni Katie. Sasabihin ko ba sa kanyang ex ko si Edward?
Baka isipin niyang mahal ko pa din hanggang ngayon ang ex ko kaya nagagawa ko pa rin pag-usapan ito at mismo sa araw pa talaga ng kasal namin. Mr. David, kayo pala. Sa Edward po, ex po siya ni Bianca. Walang prenong bibig ni Katie na ibulgar iyon kay Harold. Sinamaan ko kaagad ng tingin si Katie. Hindi niya man lang naintindihan ang mga tingin ko sa kanya kanina. Siguro nakuha na ni Katie ang ibig ko sabihin kaya napangiwi ito at napakamot sa ulo. Kaagad naman itong nag-peace sign sa akin. Nagtama naman ang aming mga paningin ng asawa kong ngayon ay seryosong nakatingin sa akin. Naku, patay. He stared at me intently as if he meant something. Ang gwapo niya pa din kahit nakumunod pa ang noo niya. Sa Edward, huwag ka mag-alala, ex ko lang yun. Hindi ko alam ngunit nagawa ko magpaliwanag sa kanya. Sa klase kasi ng kanyang mga tingin, it's like he's saying that he deserves an explanation. Hindi man lang siya nagsalita, ngunit alam kong may tinatago itong galit dahil sa mukha nitong hindi maipinta at sa mga kilay nitong magkasalubong. Hindi naman kasi ganyan ang mukha ni Harold kapag wala akong maling nagawa. Kaya alam kong naiinis siya. Katie, halika na. Niyaya ko na lamang si Katie. Binalingan ko naman ang asawa kong tahimik lang. Nandito ka ba para sumunod ka na lang? Kaagad niyang pinutol ang pagsasalita ko. Nagkatingin kami ni Katie. Nagalit yata. Ani Katie nang mawala sa aming paningin ng asawa ko. Ikaw kasi ang ingay mo. Bakit pa ba kasi sinabing ex ko si Edward? Alam mo naman na moment namin ngayon. Kakakasalan namin tapos maririnig niya yung pangalan ng ex ko. Inis na sinermonan ko si Katie. Sorry, Besh. Nabigla lang din ako. Hindi ko nga alam kung bakit ko nasabi iyon. Naku, papupunlada pa yata ang honeymoon ninyo. Galit eh. Tumahimik ka na nga. Kahit kailan talaga puro kakalokohan. Hinila ko na lamang sa Katie paalis ng balcony. Pagbaba namin inadapt na lang namin sila Mrs. David at Irish. Wala na ang dalawang kaibigan ni Harold. Nagsi-uwian na siguro. Hanggang ngayon hindi pa rin nakakausap sa Irish. Parang ilag siya sa akin. Alam ko naman na hindi niya ako gusto para sa kuya niya kaya ganyan siya sa akin. Hindi niya ako iniimikan. Uuwi na ba kayo ngayon, iho? Tanong ni Mrs. David kay Harold na ngayon ay seryoso pa rin ang mukha. Yeah, tipid lamang nasagot ni Harold. Beshi, mauna na rin ako sa inyo. May dadaanan pa kasi ako. Bigla naman na paalam ni Katie. Alam ko naman na palusot niya lang iyon na may dadaanan pa siya. Hindi ka ba sasabay sa kanila, iha? Tanong ni Mrs. David sa kaibigan ko. Ako, hindi na ho. Ayoko pong makaistorbo sa dalawa. At saka po, may dadaanan po ako dyan paglabas ng kanto. Palusot muli ni Katie. Sige, ikaw ang bahala. Sige, Beshi, alis na ako. Mauna na ako sa inyo. Lumapit sa akin si Katie at mas inilapit pa nito ang mukha sa akin. Good luck, Beshi. Kaya mo yan. Kaya mong paumuhin si Mr. David. Tiwala lang. Pahabol na bulong nito sa akin bago muling hinarap ang mommy ni Harold. Aalis na ako, Mrs. David. Mr. David, mag-iingat po kayo ng beshi ko sa pag-uwi. Congratulations po ulit. Tuluyan na ngang nagpaalam si Katie. Hindi ko na rin na ito pinigilan pa. Hindi ko na pinilit pa na sumabay sa amin kasi alam ko naman na wala sa mood ang mister ko. Mister ko? Ang sarap naman sabihin iyon. Ang sarap sa pandinig. Aalis na kami. Seryoso pa rin ang boses ni Harold. Nagpaalam na nga ito ng tuluyan kay Mrs. David. Nilapitan niya ako at nagulat na lamang ako nang hawakan niya ang kamay ko. Let's go. Niyayaan niya na ako ng tuluyan. Tuluyan na kami nagpaalam sa mommy at kapatid niya. Hawak niya pa din ang kamay ko habang naglalakad kami palabas ng mansyon. Nauhuli ako sa kanya dahil nahihirapan ako sa suot kong gown kasi nga sumasayad ito sa sahig. Ang bilis pa naman niya maglakad. Naiwan tuloy ako nang mabitawan niya ang kamay ko. Natigilan siya at nilingon ako. Sa paunoon itong bumalik sa kinaroroonan ko. Nabigla na lamang ako nang yumuko ito. Hindi ko inaasahang pupunitin niya pala ang laylayan ng gown ko. Is it better now? Tanong niya sa akin habang nakatingala sa akin. Bakit mo pinunit? Nahirapan ka, hindi ba? Pero ang mahal ng gown na to. So? Sayang kasi pinunit mo pa. Huwag mong pang hinayangan ang mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Tumayo na ito at muling naglakad. Nauna na siya sa akin. Alam ko may galit pa rin ito sa akin. Pinabuksan naman niya ako ng kotse.
Hinintay niya muna ako na makapasok sa loob bago siya umikot para umupo sa driver's seat. Kaagad niyang binuhay ang makina. Wala siyang imik na pinaharurot ang kotse. Ako rin naman ay hindi na umimik pa at hindi na rin nangulit pa na magtanong sa kanya kung galit ba siya sa akin. Hinayaan ko na lang. Hanggang sa makarating kami, hindi pa rin ako iniimikan ng asawa ko. Parang hindi kami magkakilala na naglalakad papasok sa loob ng bahay. First night pa lang ng kasal namin, masama na kaagad ang loob niya sa akin. Habang naglalakad kami sa sala, inatigilan naman ito nang magsalita ako. May balak pa yata kasi ito na tumambay sa couch. Mauna na ako sa kwarto. Paalam ko sa kanya. Hindi ito umimik kaya naman naglakad na lamang ako para tahakin ang hagdanan. Bahala nga siya kung ayaw niya akong kausapin. Masyado lang mataas ang pride niya. Narinig niya lang naman ang pangalan ng ex ko, nagkakagano na kaagad siya. Ayaw na kaagad akong imikan. Inis na kibot ng bibig ko habang tinatahak ang kwarto ng asawa ko. Nainis tuloy ako ngayon habang binubuksan ang pintuan ng kwarto. Pabalang ko rin na isinarado ito. Tumambad sa aking paningin ng mga petals na nagkalat sa sahig. Mayroong hugis puso na disenyo gamit ang mga petals. Hindi ko akalaing mapapangiti ako. Kanina lang naiinis ako dahil hindi ako iniimikan ng asawa ko. Sino naman kayang gumawa nito? Pinasadya kayang ipagawa ito ni Harold dahil sa honeymoon namin? Kagat labi ako napangiti. Sayang lang kasi hindi namin magagamit ito dahil wala naman sa mood ang asawa ko. Ano ba talaga, Silk? Inasahan mo ba talaga mag-honeymoon kayo ngayon ang asawa mo? Kinurot ko na lamang ang sarili ko dahil sa kung ano mga bagay na pumapasok sa isip ko. Umasa ba talaga ako may mangyayari sa amin ngayon? Ang landi ko ba kung iniisip ko ang bagay na iyon? Wala naman siguro masama, di ba? Mag-asawa kami. Ano ba, Bianca? Ang halay mo? Tumigil ka nga. Naadi ka na yata sa oversized na hotdog. Kumakbang na lamang akong palapit sa kama na may ilang petals di na nakakalat. Pinulot ko ang isa at tinitigan ito. Nakatitig lamang ako doon nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Napaayos ako ng upo. Alam ko si Mr. David na ang pumasok sa kwarto. Anong gagawin ko? Pagkukunwari na lang siguro akong tulog. Bago ko pa man mahubad ang sandals ko at bago pa makasampa sa kama ay nasa harapan ko ng asawa ko. Nagkasalubong ang aming mga paningin. Nagbago na ngayon ang aura ng kanyang muka. Hindi na katulad kanina. Nagustuhan mo ba? Malambing na tanong nito sa akin. Napatingin siya sa mga petals na nagkalat sa sahig at sa mga romantic design ng kwarto, kaya alam kong yun ang tinutukoy niya. Oo naman. Yun na lamang ang naisagot ko. Napalunok na lamang ako nang unti-unti itong humakbang palapit sa akin. Para namang napako sa kinaupan kong kamang katawan ko. Hindi na ako nakagalaw pa. Hinintay ko na lamang na makalapit siya sa akin. Oh my God, kinakabahan ako. Mukhang mapapalaban na nga yata ako sa gabing ito. Tuluyan na nga siyang nakalapit sa akin. As in, nasa harapan ko na siya. Nakatingala na lamang ako sa kanya ngayon. Yumuko naman siya at tinawakan ng aking baba. Pinatingala ako sa kanya. Nagtama ang aming mga paningin. Tila ba nangungusap ang kanyang mga mata. Napaawang na lamang ang aking labi. Handa na ako sa anuman na labanan. Ito yung pangako ko sa sarili kong kapag kasal na ako, doon ko pala ibibigay ng todo ang sarili ko. Hindi man yun natupad, ngunit iisang tao lang din naman ang nakauna sa akin at siya rin ang pinakasalan ko. Napasinghap na lamang ako nang hilahin niya ako para makapantay sa kanyang pagtayo. Hinapit niya ang bewang ko at mas lalo pang inilapit ang aming mga katawan. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko at para bang sasabog ng dibdib ko dahil sa nararamdaman kong ito. Harold, sambit ko. Nakatitig lamang siya sa akin labi. Unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. It's the first time I've heard you call by my name, Baby Peanut. Ang lapad ng ngiti sa kanyang labi. Oo nga, first time ko siyang tawagin sa kanyang pangalan. Kahit ako, naninibago. Nawala na ng tuluyan ang madilim na oras sa kanyang mukha. Ayaw mong tawagin kitang Mr. David, hindi ba? Harold na lang. Wala pa kasi ako naisip na endearment na pwede kong itawag sa... Hindi ko na natapos ang pagsasalita ko nang bigla niyang kabigin ang bewang kong palapit sa kanya at kaagad na inangkin ang aking labi. Kaya naman napaungol na lamang ako sa pagitan ng mga halik niya. Yumakap na rin ako sa kanya at tinugunan ang mga halik niya. Napapikit ang aking mga mata. I don't want to hear another man's name from your lips. Bianca, I hate it.
Napapaos nitong sabi habang hinahaplos ng kanyang daliri ang aking labi. Hindi ako nakaimik. Hinintay ko na lamang na muling lumapat ang labi niya sa aking labi. Hindi nga ako nabigo. Muli niyang inangkin ang labi ko. Ibinaba niya ang strap ng gown na suot ko hanggang sa aking balikat. Pinatalikod niya ako habang patuloy na hinahalika ng bato ko pababa sa aking balikat hanggang sa likod ko. Sinasamba ng labi niya ang bawat parte ng katawan ko. Napaiktan na lamang ako nang maglakbay ang kamay niya sa katawan ko. Oh God, ang sarap ng bawat haplos niya sa aking katawan. Muling niya akong iniharap sa kanya at muling inangkin ang labi ko. Maingat niya akong itinulak sa kama kaya napahiga ako. Hindi ko nga namalaya na wala na pala ang wedding gown na suot ko. Hindi ko namalayang nahubad niya na pala ito at tanging underwear na lang ang natitirang suot ko. Hindi rin naman niya pinalampas iyon dahil marahas niyang pinunit ang natitira kong saplot. Nagising ako sa kakaibang sensasyon na nararamdaman ko. Tuluyang nagmulat ang aking mga mata. Hindi ako pwedeng magkamali. May mga palad na humahaplos sa akin. Nasilayan ko ang gwapong mukha ng asawa ko. Nakatagilid ito paharap sa akin at pinagmamasdan ako. Unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang labi. "Good morning, sweetheart." Bati niya saka ginawaran ako ng halik sa aking noo. Iba na naman ang tawag niya sa akin. Kagabi lang tinawag pa niya akong baby peanut. At ngayon naman, sweetheart. Ano pa kaya ang susunod na itatawag niya sa akin? Hindi naman kagad ako nakapagsalita. Para kasing nalimpungatan pa nga ako. Hindi lang ako makapaniwalang nasa katawan ko ngayon ang kamay niya at patuloy na humahaplos doon. Yung kamay mo. Turo ko sa ilalim ng kumot. "Yes, what's wrong with my head?" Mas lalo lamang niyang pinag-igyang ginagawa. Sumilay ang pilyong ngiti sa kanyang labi bago tuluyang bumangon sa kama. "Get up, wife. Sabayan mo na ako maligo." Nakahinga ako ng maluwag nang umalis ito sa kama ngunit hindi naman nakaligtas sa aking paningin ang hubot-hubad nitong katawan. Nakatayo kasi ito sa aking harapan. Harold, yung birdie mo, takpan mo naman." Tinakpan ko na lamang ang mga mata ko. Narinig ko ang may hinang halakhak niya. "You don't need to close your eyes, baby. You've said this a few times." Mapang-asar na sabi niya. "Kahit na iba yung kagabi at iba naman yung ngayon. Anong pinagkaiba nun? Basta." "Oh, come on, baby. Get up now. My bird is waiting for you." Sunundan pa niya ulit ng pang-aasar. Hindi pa man ulit ako nakakapagsalita ay nahawakan niya na ang kamay ko, tinila kaagad ako sa kama. Wala na akong nagawa kundi ang magpaubaya na lamang sa kanya. Hinila niya ako ng tuluyan papasok ng banyo. Pareho pa kaming hubot-hubad dahil hindi ako nakapagbihis kagabi pagkatapos ng may mangyari sa amin. Napasagaw na lamang ako nang tuluyan kami makapasok sa loob ng banyo. "I want you to call me sweetheart, baby." Napapaos nitong bulong sa akin pagkatapos ay hinapit ang aking bewang at isinandal kaagad ako sa pader. He kissed me torridly. Hindi ako nakaangal pa. Yumakap na lamang ako sa kanya at pinulupot ang aking mga braso sa kanyang leeg. "I can't get over you, Bianca. I want more and more." Hinihingal na sambit nito. At doon nga, sa loob ng banyo, ay muli namin pinagsaluhan ang isang mainit na sandali. Hindi ko akalaing 3 days na pala ang nakalilipas pagkatapos ng aming kasal. Sa loob ng 3 days na iyon ay hindi kami lumabas. Nagkulong lamang kami sa bahay at mauuwi lang din kami sa kwarto. Pang-4 na araw na ngayon. Akala ko hindi pa din papasok ng office sa Harold ngunit mali pala ako. Dahil ito ang unang araw na pumasok siya ng office pagkatapos ng aming kasal. Nang magising ako ay may nakahanda ng breakfast sa table na katabi ng kama na hinihigan ko. Ang sweet naman ng asawa ko. Kinikilig pa na sabi ko at saka ko binuklat ang kapirasong papel na nasa table katabi ng breakfast na inihanda niya para sa akin. "For my very young and very beautiful wife, I'll never get tired of making you breakfast every day. I love you." Mas lalo ako napangiti. Sobrang sweet at napakamaalaga talaga ni Mr. David. Napakaswerte ko naman sa kanya. Thank you God, binigyan niya ako ng isang Harold David. Gwapo na, sobrang sweet at maalaga pa. Bonus na lang yung yaman niya. Hindi ko naman hinahangad iyon. Hinangad ko lang naman ay ang bigyan niya ako ng mabait at binigyan niya ako. Hindi niya ako binigo.
Kagatlabing napadasal ako habang nakatingala na lamang sa kisame. Natapos ako mag-breakfast na may bakas na ngiti sa aking labi. Bawat galaw ko yata sa umagang ito ay napapangiti ako. Habang naliligo naman ako ay naalala ko naman na nangyari sa amin ng asawa ko dito sa loob ng banyo. Hindi na yata maalis sa isip ko na kahit saan ako magpunta dito sa loob ng kwarto ay may naaalala ako. Hinugasan ko muna ang pinagkainan ko at gumalaw-galaw na rin ako para exercise na rin para sa akin. Naglinis ako ng sala at kusina. Hindi ko pa nga napupuntahan na ibang bahagi ng bahay na ito. Hindi pa ako nakakapasok sa ibang kwarto. Pinakain ko na rin sa Jaguar na ngayon ay ang laki na ng pinagbago. Bigla siyang lumaki at mas lumago pa ang mga balahibo niya. Mas lalong gumanda ang buhok nito dahil 2 beses yata itong pinapaliguan ni Harold noong hindi pa siya pumapasok ng office. Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Napakagwapo na, napakaganda pa ng katawan. Marahan kong kinurot si Jaguar kaya naman bigla itong napaigik. Pinanggigigilan ko pa yata. Pasensya ka na, wala ang daddy mo eh. Ikaw tuloy napapanggigilan ko. Napangiti na lamang ako nang makitang tila na intindihan niya ang sinabi ko. Paano kung Jaguar na lang din kayang itawag ko sa daddy mo? Papayag ka ba? Para tuloy akong baliw na kinakausap ngayon si Jaguar. May naisip na pala akong itawag sa asawa ko. Hindi pa rin mapigtas ang ngiti sa labi ko hanggang sa umakyat ako sa kwarto. Nadatnan kong nagre-ring ang cellphone ko. Kagad ko itong nilapitan para tingnan ko sino ang tumatawag. Napakagatlabi na lang ako nang makita ang pangalan ng asawa ko.